A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Romel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Romel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Romel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Look, Brad, kawawa lang si Rina kapag siya ang naging asawa mo. Habang buhay siyang magdudusa dahil hindi siya kailanman matatanggap ng iyong mama at papa pati na ang mga taong nakapaligid sa iyo. Mabuting babae si Rina pero alangan siya sa iyo sa maraming bagay. Maraming babaeng higit na karapat-dapat sa iyo, Romel, and let Rina find the right guy for her. Hindi nakaimik si Romel. Kung naging ordinaryong tao nga lamang siya, ay wala na sanang problema. Ngunit muli niyang naalala ang nangyari sa kanila ni Rina nang nakarang gabi at hindi yun maalis sa kanyang isip. Alam niyang hindi niya makukumbinsi si Andy sa nadarama niya para kay Rina kaya tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Mabuti pa mag-impake na tayo, wika niya. Akala ko ba mamayang hapon pa tayo uuwi? Tanong ni Andy. Gusto kong maaga makabalik ng Maynila. Marami pa akong gagawin. Walang nagawa si Andy kundi mag-impake na rin. Tinawagan niya si Rina at Chichi para sabihing maghanda na rin. Makaraan lang ang isang araw ay nag-request si Romel sa kanilang tagapangasiwa sa beach resort ng isang boy na makakatulong sa pagdadala ng kanilang mga bagahe sa sasakyan. Nagpahanda ng masarap at masaganang almusal ang caretaker ni Romel sa beach resort. Matapos silang kumain at makapagpahinga ng mga kalahating oras ay lumarga na sila. Sakay na sila sa Pajero na minamaniho ni Romel. Tahimik lamang sa kanyang tabi si Rina. Nakaupo naman sina Chichi at Andy sa likuran. Panay ang kwento ni Chichi tungkol sa kanilang escapades sa ibang bansa ng kanyang mga barkada. Have you seen Brunei, Romel? Tanong ni Chichi. Not yet, sagot ni Romel na tumingin sa direksyon ng dalawa. You should see the place. At di ba may bali-balita tungkol sa ilang movie actresses natin na nagpupunta roon para siguro alam na ninyo kung ano ang aking ibig na sabihin. Bitin na sabi ni Chichi. Chismis iyan ha? Nakatawang sabi ni Andy na nauunawaan ang sinasabi ng pinsan. Di ba we have a saying in Tagalog? Kapag may usok, may sunog. May nakita ka bang ng mga artista roon? Tanong ni Andy. Meron. Pero di ko lang alam what their business in that place are, sagot ni Chichi. Parang hindi interesado sa pinag-uusapan ng dalawa si Rina at Romel. Abala ang kanilang isip sa ibang bagay. Nang makarating ng Maynila ay unang inihatid ni Romel sina Andy at Chichi sa kanilang mga destinasyon. Nasa Makati na sila nang magsalita si Rina. Ihatid mo na rin ako, wika ng dalaga. Ngumiti si Romel. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa tabing dagat? Pakakasalan kita ngayon para mapatunayan ko sa iyong hindi ako nagbibiro. Matapos sabihin yun ay hinawakan niya ang kamay ni Rina. Walang namutawing salita sa labi ng dalaga. Parang hindi siya makapaniwala. Nagkakarambola sa nerbiyos ang kanyang dibdib. Palingon-lingon siya sa katabing si Romel na papito-pito pa habang sinusundan ang music na nagmumula sa stereo ng Pajero. Sa isang kilalang subdivision, pumasok ang Pajero. Hindi na lang kumibo si Rina. Huminto ang sasakyan sa entrance ng guardhouse. Bumaba si Romel, gumawi sa pinto sa side ni Rina. Iiwan mo na kita rito, wika nito kay Rina matapos itong alalayan pababa. Tumango ang dalaga.
Kinausap ni Romel ang guard. Bahala ka muna sa kanya, babalikan ko siya kaagad. Bili ni Romel sa gwardiya. Oho sir, sagot ng guard sabay saludo. Sumakay uli si Romel sa Pajero at nawalan ito sa paningin ni Rina. Mula sa guardhouse ay kitang-kita ni Rina ang bahay na pinasukan na Pajero ni Romel. Isang malapalasyong bahay. Pinagbuksan ng gate si Romel ng isang unipormadong driver na naghihintay sa tapat ng pinto ng malaking bahay. Sir, kailan ko ba kayo ipagdadrive? Nang dumating ako mula sa probinsya ay hindi ko pa kayo napagsiserbisyuhan, tanong ng driver. At saka na natin pag-usapan iyan, sabi ni Romel habang lumalakad papasok sa loob ng malaking bahay. Napakamot na lamang sa ulo ang driver. Ano kayang misteryo mayroon ang amo kong ito? Nagkasakit ako kaya umuwi ng probinsya at ngayong bumalik ako ay 2 buwan na akong walang trabaho pero may sweldo. Ngayon lang naman nangyari ito. Bubulong-bulong na sabi ng driver. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas ng bahay si Romel sakay ng kanyang Toyota Corolla 16 valve. Dinaanan niyang muli si Rina sa guardhouse na pinag-iwanan niya dito. Matapos magpasalamat sa guard si Romel ay nalalayan na niyang makasakay si Rina sa tabi ng driver's seat. Ilang sandali pa humahagbis na muli ang sasakyan. Hindi malaman ni Rina kung magdadamdam ba siya dahil iniwan siya ni Romel sa guardhouse o matutuwa dahil sa sinabi nito sa kanya kanina. Huminto ang kotse sa tapat ng isang building na familiar kay Rina. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Rina nang pagbuksan siya ng pinto ni Romel. Magpapakasal tayo. Tinawagan ko si Ninong at alam niyang darating tayo ngayon. Walang nagawa si Rina. Inakbayan siya ni Romel at tumuloy sila sa loob ng building. Iba na ang karatula na nakalagay sa labas ng pinto ng law office. Hindi mo sinabi sa telepono ang sadya mo. Salubong sa kanila ng ninong ni Romel. Ikakasalin niyo kami ni Rina ngayon, Ninong, sabi ni Romel. Pero, tutol ng matanda. Pwede na kayong magkasal dahil west na kayo, Ninong, at kailangan naming pakasal. May nangyari na sa amin, sabi ni Romel. Kunot noong napatingin ang west kay Rina. Wala namang kaimik-imik ang dalaga. Hindi magawang suwayin ang salitang binitawan ni Romel. Bueno, Marita, tawag nito sa kanyang sekretarya na nagkataong nag-overtime ng araw na iyon. Kumuha ka ng form ng isang marriage contract. Utos nito nang nasa harap na niya ang babae. Opo, Judge, sabi ng sekretarya. Makaraan ng ilang sandali ay nakasal na nga ang dalawa. Thank you, Ninong, sabi ni Romel. Hindi binati ng West ang dalawang ikinasal niya. Sa halip ay iba ang sinabi habang papaalis na ang mga ito. Romel, darating na ang parents mo. Tumangulang si Romel sabay talikod at akbay kay Rina. Nagtuloy ang dalawa sa isang hotel kung saan naganap ang kanilang honeymoon. Hindi masukat ang kaligayahang nadarama ni Romel ng mga sandaling iyon. Nakuha nga niya ng buong buo si Rina. Maligaya ka ba? Tanong ni Romel kay Rina sa kanilang pagkakahigang magkatabi sa kama. Kumot lamang ang nakatabing sa kanilang hubad na katawan. Maligaya, sagot ni Rina na nakayakap pa kay Romel. Hindi makapaniwala si Rina, nakasal na nga sila. Naging napakabilis na mga pangyayari na hindi sila magnobyo ni Romel at heto, ngayon ay mag-asawa na sila. Halos ayaw ng pakawalan pa ni Romel ang kanyang asawa. Maraming ulit nilang pinagsaluhan ang kaligayahan para sa kanila ay walang kapantay. Sakay na ng kotse ang dalawa. Siguro kailangan ipaalam natin sa inyo ang tungkol sa pagpapakasal natin, sabi ni Romel. Walang pag-aatubili ang sagot ni Rina. Ikaw ang bahala. Halos hindi na malaya ni Rina ang itinakbo ng sasakyan. Napansin na lang niyang ipinaparada na ni Romel ang sasakyan sa maluwang na kalsada malapit sa kanilang bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay binabay ng mga paa ni Romel ang makipot na iskinita patungo sa bahay ni Rina.
Bawat madaanan nila ay napapatingin sa kanila. Waring nagtataka at may kasabay na ibang lalaki si Rina, malibang kay Arman na alam nilang nobyo na nito. Nakatarangka ang pinto ng bahay nang makarating sila. Alam ni Rina wala pa ang kapatid niyang si Manny ng mga sandaling iyon. Minabuti ni Rina na lumipat sa kabilang bahay, nagbabaka sakaling may tao roon. Swerte namang kapwa naroroon na maoras na yon ang mag-ina. Ipinakilala ni Rina si Romel sa mag-ina. Hindi niya mabanggit ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Romel. Nahalata ng huli na parang iniwasan ni Rinang magbanggit ng tungkol doon, kaya siya na ang nagsalita. Kakakasalan ho namin ni Rina, Aling Tinding, wika ni Romel. Nagkatinginan lamang ang mag-ina. Kahit pilit itinatago ang totoong mga damdamin, ay nabasa pa rin ni Rina sa mukha ng mga ito ang labis na pagkabigla. Makaraan pa ang ilang sandaling pagkukwentuhan, ay nagpaalam na si Rina sa mag-ina. Sige po, Nanay Tinding, Andrea, paalam ni Rina. Lilipat na ho kami sa kabila. Magalang ding nagpaalam si Romel sa dalawa. Papatalikod na sila, subalit alam ni Rinang sinusundan sila ng naghihinakit na tingin ng mag-ina. Binuksan ni Rina nang dala niyang susi ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok sila sa loob at nakita ni Romel ang tunay na kalagayan sa buhay ng babaeng kanyang pinakasalan. Subalit sa mga oras na yun, walang puwang ano pamang alalahanin. Ang nananaig sa kanyang isip ay ang isang bagay, ang ginagawa ng mga taong bagong kasal. Kagad siyang nagyayang magpahinga. Pumasok sila sa silid ni Rina at minsan pa na ulit ang pagpapakasawa nila sa pag-ibig. Waring hindi mapatid-patid ang kauhuan ni Romel sa kanyang asawa. Makaraan ang kalahating oras na pagpapahinga ay muling nagbihis si Romel. Ipinaliwanag kay Rina ang pansamantalang magiging kalagayan nila sa buhay. At dahil sa wala naman talagang ibang magagawa si Rina, kaya pumayag na rin kahit ang totoo ay inaatake siya ng napakaraming alalahanin. Parang namamalikmata pa rin siya sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya pinagplanuhan ang magkaasawa ng ura-urada. Subalit hindi naman siya nagsisisi. Ang totoong mahal niya si Romel. Ito ang kauna-unahang lalaking napatikim sa kanya kung ano ang pag-ibig. Nagbibihis si Romel habang pinapanood ito ni Rina na kasalukuyan pa rin nakahiga. Nakasuot na ng duster. Bukas ay susundin kita sa inyong opisina after lunch. Marami tayong pag-uusapan ng mga importanteng bagay na dapat mo pang malaman tungkol sa akin. Pasensya ka na muna ha. Alam kong maunawaan mo ako. Sabay dukwang nito at halik sa noo ni Rina. Tumango lang ang huli. Alanganing ngiti ang sumilay sa labi nito. I love you, Rina. Please remember that always. Bulong pa ni Romel. Inahatid ni Rina si Romel hanggang sa pinto at hindi siya umalis hanggang hindi ito nawala sa kanyang paningin. Bumalik siya sa kanyang silid. Nakita niya ang envelope. Kinuha ito at inalabas ang marriage contract. Sandaling binasa at muling ipinasok sa loob ng envelope at saka itinabi sa loob ng kanyang aparador. Nang dumating si Manny ay kaagad niyang sinabi ang pagpapakasal nila ni Romel. Ipinagtapat niya ang dahilan ng bigla niyang pag-asawa. Palagay ko ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa iyo at ang hindi makakabuti. Basta't sa mabuti ay okay sa akin, sis. Sabi mo nga, wala ka nang dapat ipag-alala kasi pinakasalang ka naman. Parang nakahinga ng maluwag si Rina sa narinig na pagtanggap ng kanyang kapatid sa biglaan niyang pag-asawa. Alam niyang gusto pa sana nitong ungkatin ang tungkol sa relasyon niya kay Arman, subalit tumahimik na lang ito at yun ay kanyang ipinagpasalamat. Isa lang ang bagay na bumabagabag sa kanya at yun ay si Arman at ang pamilya nito. Napakalaki ng utang loob niya sa ina nitong si Aling Tinding. Alam niyang umaasa ang matanda na silang dalawa ang magkakatuluyan pagdating ng araw.
Walang pinagsabihan si Rina sa opisina tungkol sa kanyang pag-aasawa. Wala pa naman kasi siyang nagiging ka-close doon kahit na si Melly. Unang araw ng pasok niya sa opisina matapos siyang ikasal ay tumawag sa kanya si Romel. Sinabing hindi siya masusundo ng hapon yon. May mahalagang bagay daw itong asikasuhin at mawawala ng mga 3 araw. Subalit nangako namang Huwebes ng tanghali ay susunduin siya sa opisina, kaya mag-half day lang daw siya. Hihintayin raw siya sa ibaba ng building bandang 1:00 ng hapon. Dumating ang araw ng Huwebes. Inip na inip si Rina. Gusto niya ay labasan na. Parang hindi siya mapakali. Inilabas ang kanyang compact na tiningnan kung pantay pa ang pulbo sa kanyang mukha at lipstick sa kanyang labi. Kanina pa siya patingin-tingin sa oras. Sabik siyang makitang uli si Romel. Tiningnan niyang muli ang orasan. 1 oras pa bago mag-lunch. Pilit niyang tinapos ang pinagagawa sa kanya ni Melly. Naisip niyang magpapaalam na mag-undertime. Ilang sandali pa ay nakita niyang nagtayuan ang mga empleyado para manangkalian. Tumayo na rin siya at pumunta sa kantin. Nang bumalik siya sa opisina ay nagpaalam na siya kay Melly, sa sekretarya ng kanyang boss. Pinayagan naman siya, palibhasa noon lang siya nagpaalam ng ganoon. Nasa ibaba na siya ng building. Naghihintay kay Romel, subalit nakakadalawang oras na siyang naroroon ay wala ni anino nito. Naisip niyang baka na traffic lang ito. Kasi kung hindi ito makakarating, sana tinawagan na siya kanina pa at ipinaalam sa kanya. Kaya naghintay pa rin siya. Hanggang sa may lalaking lumapit sa kanya. Ma'am, kayo po ba si Rina? Napatingin si Rina sa naka-uniforming lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Oo, ako nga, sabi ni Rina. May ipinabibigay po si Romel para sa inyo. Sabi sabay abot sa kanya ng isang sobre at tumalikod na ito. Agad binuksan ni Rina ang sulat at binasa. Dear Rina, ipagpatawad mo ang hindi ko pagsipot sa ating usapan. Hindi natapos ang mga mahalagang bagay na inaasikaso ko. Tanggapin mo ang naka-enclose na cheque at gamitin mo sa iyong mga pangailangan. Asahan mong muli tayong magkikita. Love, Romel. Tiningnan niya ang halaga ng cheque. 50,000 piso. Malaking pera iyon para sa kanya. Ipinasok niya ang sulat at cheque sa loob ng sobre. Malaking palaisipan sa kanya ang sulat. Bakit hindi na lang tumawag sa telepono si Romel? Bakit hindi siya binigyan ng pera? Para saan ito? May kinikita naman siya. Hindi naman siya kinakapos at never siyang dumaing kay Romel na may financial problem siya. Naisip niya, asawa na nga pala niya si Romel. Karapatan niyang tanggapin ang perang bigay nito. Palaisipan para sa kanya ang ginawa ni Romel. Hindi naman siya makatawag sa bahay nito dahil kabilin-bilinan sa kanyang huwag gagawin yon. Hanggat hindi siya naipakilala sa mga magulang nito. Minabuti niyang mag-open ng savings account at ideposito ang cheque ng araw na iyon. Pagkagaling niya sa bangko ay dumiretso na siyang umuwi. Pagkababa sa highway ay tumuloy siya sa shop ni Andrea. Kahapon hindi nagpakita ng galit sa kanya si Andrea, kaya alam niyang pakikiharapan siya nito ng mabuti. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan. Nagpakita ng disgusto sa kanya si Andrea. Halata sa kilos nito ang tampo sa kanya. Alam niya ang ipinagkakaganoon ni Andrea ay dahil kay Arman. Galit ka ba sa akin? Hindi na nakatiis na tanong ni Rina. Sa salamin niya kinakausap si Andrea habang nag-ayos ito ng gamit. Walang ibang tao sa loob ng parlor maliban sa kanilang dalawa lamang. Binigla mo naman kaming ni Inay. Hindi namin akalain na bigla kang mag-aasawa, sabi ni Andrea, nasa salamin din nakatingin. Natamimi si Rina. Walang maapuhap na sasabihin. Alam mong mahal na mahal ka ng kapatid ko. Bakit mo siya tinalikuran? Nanunumbat na sabi ni Andrea. Napilitang ipagtapat ni Rina ang dahilan na talagang nabigla rin siya. Na malaya na lang niya ay nakasal na siya kay Romel. Inaalala ko lang, kuya, umaasa siyang kayo ang magkakatuluyan.
Kung sa bagay, kung kay Romil nga naman mapapabuti ang buhay mo ay dahil yayaman ka, samantalang sa kuya ko ay hirap pa rin ang dadanasin mo. Sarcastic ang sabi ni Andrea. Nasaktan si Rina sa sinabi ni Andrea. Kung tutuusin ay mayroon ding pagkukulang si Arman sa akin. Nag-board siya nang walang paalam. Tapos, hindi naman niya ako pinupuntahan sa bahay para dalawin. Samantalang ako, bawat kilos ko sinasabi at ikinukonsulta ko sa kanya. Sandaling nahinto, nagbaba ng paningin. Maliban na nga lang sa mga lakad ko nitong nakakarang araw. Kasi wala naman siya. Marahil kung dinadalaw lang niya ako, hindi ito mangyayari. Bigla siyang tumayo at lumabas ng parlor. Namalisbis na ang luha sa kanyang mga mata sa inabot na panunumbat mula kay Andrea.